Gusto ko magtanong sa inyo, naranasan nyo ba yung tinatawag na mountaintop experience na para kang nasa cloud 9? Mountaintop experience ay nararanasan ito sa lahat ng larangan sa buhay. Kung ikaw ay entertainment, kagaya ni KK na sa India, nasa gitna ng kanyang concert, ay biglang sumama ang pakiramdam. And then, hindi na nakaabot ng hospital. In just 53 years old, siya'y namatay. Promotion. Na-promote ka sa iyong trabaho, kung ano man. And then yung demand na kailangan mong gawin, nagsimula ka ng may stress. Nagsimula ka ng mag-alala. Galing ka sa mountaintop and then nasa cloud 9 and then naging cloud 0 o negative 0. Dahil sa iyong kalungkutan, depression, o pag-aalala, o graduation, talaga namang inahagis pa sa ulap ang diploma. And then, ang sumunod, nasa cloud 9, ang sumunod, nahirapang maghanap ng trabaho dahil sa competition. O kung nakapasok mo ng trabaho, baka maliit ang sweldo, hindi masaya. Cloud 9, then negative 0, and then politics, gaya ni Senator Robin Padilla, number 1 sa election, nagbakasyon sa Japan, bigla na lang nanghina, biglang nag-shoot yung kanyang high blood pressure, 200 over 150. I think nakabalik na siya. Sana okay siya. Cloud 9, then negative 0. O kaya naman ay bagong kasal ka. Lahat ay nakapokus sa iyo. And then, wala pang tapos ang isang araw. Nakita mo yung realidad. Haharapin mo na ang lahat. Lahat ng responsibilidad. Cloud 9. And then, pababa ng pababa. And then, kung ikaw naman sa spiritual na bagay, ikaw ay babautismuhan. May baptism tayo mamaya dito. Sa lahat ng mga binautismuhan. Isang magandang karanasan bilang Kristiyano na susunod ako sa Panginoon. And then na-realize mo ang buhay ng Kristiyano ay hindi nagsisimula sa iyong baptism, kundi hanggang huling hininga ng iyong buhay. Nang dumating maraming pagsubok, yung iyong cloud 9 o mountaintop experience ay unti-unti, pababa ng pababa. Di ka na masaya sa buhay mo bilang alagad, bilang miyembro ng iglesia. May kausap ba ako ngayon dito? Masaya ka noon? Nung ikay nagpamiyembro, dumating ang maraming mga karanasan na hindi mo in-invite, ano ka na ngayon? Anong level na? O kaya naman may ordination tayo mamaya. Ay kahapon, nag-ordain kami, nag-covenant. Masaya kahit sa online sa Osamis, Mindanao. Masaya! Ang kasunod doon ay malaking responsibilidad ang maging pastor ng mga makasalanan, considering siya din ay makasalanan. Kahapon ganun din sa Malabon, 46 years na silang church at ngayon ay niyakap nila ang reformasyon. Ang manindigan sa katotohanan lamang. Mabigat yan. And so, si Kristiyano doon sa Pilgrim's Progress, malaking kasiyahan nung yung kanyang mabigat na dala ay nalaglag doon sa Kalbaryo, and then ang sumunod noon ay Valley of Shadow of Death and many, many more. Yan ang buhay ng Kristiyano. And so, matindi ang tukso sa gitna ng mga yan. Merong ba sa inyo na nasa gitna ng temptasyon? Ano bang ibig sabihin ng tukso? Yung ikaw ay nasa mataas na kalagayan pagkatapos bigla ka nakaranas ng iba't ibang depresyon, guilt dahil sa kasalanan na tukso ka, takot, kalungkutan, unhappiness, spiritually down, not useful in the church and in the kingdom of Christ. Ano bang temptation? Sinabi ni Per Vain, what is temptation? Seduction to evil.
solicitation to wrong. It stands distinguished from trial test. Seek to discover the man's moral qualities of character. But temptation persuades to evil, deludes that it may ruin. The one means to undeceive, the other to deceive. The one aims at the man's good, making him conscious of his true moral self, but the other at his evil, leading him more or less unconsciously into sin. God tries, Satan tempts. Si John Piper ay nagsabi, ang kasalanan, lust for example, gets its power by persuading me to believe that I will be more happy if I follow it. The power of temptation is the prospect that it will make me happier. So sa gitna ng mga tukso, ng mga temptation, sinasabi, dito ang magpapaligaya sa buhay mo. And so tanungin ko ulit, ikaw ba ay nasa gitna ng temptasyon o tukso sa buhay mo at nasa lower point ka ng buhay mo kung ikay mananampalataya? Anong dapat mong gawin? Dapat kang makatakas dyan. Dapat mong iwanan anuman naging dahilan na kasalanan. Baka ikaw yung unggoy doon sa Africa na mahirap daw hulihin, yung tawag sa kanila ay ring-tailed monkey. Pero, expert na yung mga taga-Zulus doon sa Africa, paano hulihin itong ring-tailed monkey, dahil ito ay paborito talaga ito na animal doon sa zoo sa Amerika. Naging expert sila sa paghuli nito. Paano? Paborito nila yung melon. Ang gagawin nila, bubutasan nila yon. At gustong-gusto nitong ring-tailed monkey na kukunin niya yon. Kasyang-kasya yung kamay niya para makuha niya yung mga buto. At pag napuno na yung mga kamay niya, tatanggalin niya. Hindi niya matanggal kasi mas malaki na yung kamao niya doon sa butas. Ayaw niyang bitawan para siya makawala. Hanggang sa mahuli siya. Ganyan din ang maraming tao, pati Kristiyano, imbis na iwanan mo ang naging dahilan ng iyong pagkatukso, lalo ng kasalanan, ayaw mong iwanan. And then, yan ang iyong magiging. May nabasa pa rin akong isang kwento, baka ito yung larawan mo. Ano? May bata na pinagbawalan ng ama, huwag kang maligo dyan sa tinatawag na kanal. Medyo malinis, pero delikado. And so, isang gabi, nakita ng kanyang daddy, itong bata na may dalang bathing suit, yung kanyang panligo. Saan ka nang galing? Naligo. Hindi ba't pinagbawalan kita doon? Kasi may dala akong may dala akong swimming trunk, kaya naligo ako. Hindi ba sinabing pinagbawalan kita doon? Bakit ka nagdala ng swimming trunk? Nagdala ako doon para handa ako pag dumating ang tukso, di bibigay ako. Baka may ganyan sa inyo. So sa recent survey na nabasa ko, ito yung mga karaniwan, ang dahilan ng ating mga kinababagsak: materialism, pride, self-centered, laziness, anger, sexual lust, envy, gluttony, lying. Dagdagan mo pa kung ano yung dinaranas mo ngayon. Pero may payo siya sa survey. Sa survey pala na resulta. The survey responded noted temptation were more potent when they had neglected their time with God, 81%. Pinabayaan mo ang oras mo sa iyong manlilikha at yung manliligtas. Pinabayaan mo, kaya ka bumabagsak sa tukso. Bible study. Mga paraan ng biyaya. So ngayong umagang ito, may Panginoon tayo na totoong tao, bagamat totoong Diyos.
dito sa teksto na binasa sa atin sa aklat ni Lucas, na hindi siya nakatakas sa tukso dito sa planet na ito, sa mundong ito na bumagsak sa kasalanan. Kapag ikay sinilang, dito hindi ka makaliligtas sa tukso, sa tentasyon, na ikaw ay magkasala sa Diyos. Nasaktan mo ang iyong Diyos. Ang ating Panginoon ay naparito. At maganda, tingnan natin dito ang pagkakasulat ni Dr. Luke. Isa siyang mahusay na historian, isang doktor na magaling siya sa pagsasaayos ng mga kwento. At dito sa chapter 4, 1-3, makikita natin na ang Panginoon ay tinukso. Pero chapter 1-3, ito ay preparation ng Panginoong Hesukristo bago siya sa public ministry niya. At ipinakilala dito kung sino ang Panginoon. Ipinakilala siya na tunay na tagapagligtas ng sanlibutan. At sa kanyang bautismo dito sa chapter 3, mababasa natin dito na kung saan ang Diyos ay nagsalita, "Ikaw ang aking minamahal na anak." Sa verse 16, sa chapter 3, mababasa natin dito na ang Panginoong Hesukristo sa kanyang pababautismo ay narinig dito ang tinig ng Diyos. And then sa kahuli-hulihan, dito sa chapter 3, ay tinawag siyang si Hesukristo ay tinirace ang kanyang genealogy, yung kanyang lahi, at sinabi sa huli, siya ay anak ng Diyos. So yun yung punto ngayon na titirahin dito ng dyablo, na ang Panginoon ay tunay na anak ng Diyos. And take note, kung ikay mananampalataya, ikaw at ako ay anak ng Diyos. At ito ang banat na gagawin niya, gusto niyang patunayan na ikaw ay anak ng Diyos. At mayroong iba't ibang bahagi dito na tukso ang ginawa ang dyablo, 3 bahagi na hatiin natin sa teksto sa chapter 4, 1-13. Pero maintindihan dapat natin ang ating Panginoon ay representative. Kung ang unang Adan ay nagdulot ng kasalanan, ang ikalawang Adan, makikita natin ay nagtagumpay laban sa diablong si Satanas. At sa pamamagitan niya, tayo din ay magtatagumpay. Hindi natin kayang labanan na ito na espiritual at laban sa diablo. Subalit kay Hesukristo na anak ng Diyos na nagtagumpay dito sa patnubay ng Espiritu Santo at ng kanyang salita, ay maaari din tayo magtagumpay, mga kapatid. Mga kaibigan, ito ang mensahe sa chapter 4, 1-3, sa tukso na ginawa ng dyablo sa ating Panginoon. Ang pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at banal na salita ng Diyos laban sa tukso ng dyablo ay pagpapakita sa atin ng halimbawa na kaya rin natin magtagumpay laban sa tukso kung tutularan natin ang parehong pamamaraan ng ating Panginoon sa biyaya ng Diyos. Ang Panginoon ay nagsasabi, hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. So yung focus dito sa teksto ay ang Panginoon ay puspos ng Espiritu Santo. At ang salita niya, makikita natin siya'y biblin. Saan mo man siya sugatan, lalabas ang versikulo ng Biblia. Ganun ang ating Panginoon. Marinated siya ng salita ng Diyos. Kaya lalo na sa panahon ng tukso, lalabas ang salita ng Diyos. Ikaw kaya sa panahon ng tukso ngayon, anong lumalabas sa iyo? Versikulo ba ng salita ng Diyos? O hindi? Gamitin nawa ng Panginoon ang araw na ito para tayo palakasin. Number 1, makikita natin dito ang pagsunod sa banal na salita ng Diyos ang aatakihin ng dyablo.
Number 2, ang pagsamba at paglingkod ay para sa banal na Diyos lamang at titirahin ka ng dyablo dyan, kagaya ng ginawa niya sa Panginoon. At sa ikatlo, ang pagtitiwala sa proteksyon ng banal na Diyos. Bibigyan ka dyan ng pag-aalilangan ng diablong si Satanas. So number 1 dito sa salita ng Diyos, makikita natin na napakamahalaga itong mga detalye na binigay sa atin ni Lucas. Sinabi sa chapter 4, 1 to 4, sa unang bahagi, verse 1 and 2, si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik sa Jordan na dinala sa Espiritu sa ilang, na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa araw na iyon, at nang makalipas ang mga araw na iyon ay nagutom siya. Dito nagsimula ang tukso, at bago ang Panginoon ay magsimula ng kanyang public ministry bilang Mesiya, bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Nakaangkla dito ang ating kaligtasan sa kanyang tagumpay laban sa diablong si Satanas. Hindi inatrasan ng ating Panginoon ng diablo na si Satanas. Dinala siya ng banal na Espiritu doon sa ilang, sa wilderness. 7 taon ako sa Saudi Arabia, alam ko itong disyerto na ito. Dinala kami ng amo namin na talagang matindi ang gitna, sa gitna ng disyerto, na sa gitna ng init ay naglalagablab halos. Walang anuman doon sa gitna ng disyerto. Ang contrast dito doon sa Garden ng Eden sa Genesis. Yung unang magulang natin si Adan ay ganap 360 degrees ang kabutihan ng Diyos. Saan mo man ibaling ang iyong paningin? Maliban dun sa isa na pinagbawal. Masagana sa lahat, perpekto. Dito, disyerto sa ikalawang Adan. Parehong diablong si Satanas ang bumanat sa unang Adan at sa ikalawang Adan na si Jesucristo na ating Panginoon. Ang diferensya, bumagsak yung ating unang magulang. Ang ikalawa, ang ating tagapagligtas ay nagtagumpay. Now, take note, huwag kang lalayo dito. Kung anak ka ng Diyos, ikaw ay magtatagumpay din dahil sa Kanya. Hindi kailangan tayong maging talunan. Talunan ka sa sarili mo talaga. Pero sa Kanya, na nangako, hindi niya tayo iwanan, ni pababayaan. Mahalagang lesson na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan ninyo ang salita na binanggit. Siya ay puno ng Espiritu Santo. Verse 1. Dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang. So ang soberanong may control dito, ang Diyos, ang Panginoon, ang Espiritu Santo, ang nagdala doon para sa combat, one-on-one, laban kay diablong si Satanas. Hindi inatrasan ng Panginoon bago siya magsimula ng kanyang ministeryo bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Hinarap niya ang ating kaaway, ang ating kalaban ng ating kaluluwa, ang may hawak ng kamatayan. Hinarap ng Panginoon doon sa disyerto, doon sa wilderness. Pinapakita din dito ng ating Panginoon ay tunay na tao. Huwag mong isipin na siya ay nakipaglalaban dito bilang Diyos. Ang Panginoon ay nagpakababa. Yun ay state of humiliation. Titingnan natin yung kanyang banat dito para gamitin ang kapangyarihan niya. Subalit ang Panginoon ay nagpakababa. Sa makatwid, siya'y tunay na tao. Kagaya mo at kagaya ko. So sa pakikipaglaban sa tukso, ito ang tunay na tao. Pwedeng magtagumpay ang puspos ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay hindi puspos o kapos sa Espiritu, babagsak ka talaga. Bibigay ka ng kahihiyan.
Hindi lang sa sarili mo, sa pamilya mo, sa iglesia, sa Panginoong Diyos. Kung wala kang pakundangan sa salita ng Diyos, parang alam mo na lahat. Walang ganyan. Kaya itong pandemic, sinubok talaga ang maraming Kristiyano. Hindi tumigil ang Panginoon sa paggamit ng anuman para makarating ang salita niya sa puso ng bawat isa sa atin, sapagkat nasa gitna tayo ng labanan. So yan ang simula dito na siya'y dinala ng Espiritu Santo sa wilderness. Picture dito sa original sa Genesis 1 to 3. Bumagsak ang tao, ang Panginoon nagtagumpay. Siya ang ating representative. So tingnan natin ngayon ang unang tukso. Nagsalita ang Diablo sa verse 3. Sinabi ng Diablo, ikaw ba ang anak ng Diyos? Ipag-utos mo sa batong ito na maging tinapay. Tingnan mo yung tukso, no? Kaya ba ni Jesus yan? Of course! Yun ba ang kalooban ng Diyos? Hindi niya sinabi yun. Pero ilagay natin ang sarili sa ating Panginoon at tunay na tao. 40 days, walang kain, kung mahinang katawan mo, isang araw lang, patay ka na siguro. Kung hindi ayos ang kalusugan mo, hindi ka aabot sa 40 days na walang kain. Pero yun ang kalooban ng Espiritu Santo. Yun ang kalooban ng Diyos Ama. At ang Diyos Anak ay nagpasako. Ano kaya ang pinag-iisip ng Panginoon sa 40 days dun sa disyerto? Aba, kung anong iniisip mo, din ang lalabas. Anong iniisip mo sa gitna ng iyong tukso? Yan ang lalabas. Pero kita natin dito ang Panginoon sa tukso na ginawa ng Diablo, ikaw ba ang anak ng Diyos? Patunayan mo. Kailangan bang patunayan? Hindi ba nagsalita ang Diyos Ama mismo? Hindi ba nagsalita ang Diyos Ama mismo na ito sa kanyang bautismo, ito ang aking anak na minamahal? And then sa genealogy, ito ang anak ng Diyos. Hindi ba sabat ang salita ng Diyos? Pag-aalinlangan mo ba ang salita ng Diyos? Kailangan mo ba ng pruweba? Hindi ba sapat ang salita ng Diyos? Ayan ang hamon sa iyo at sa akin, mga kapatid kay Kristo. Saan ka humahanap? Saan ka humuhugot? Hindi ba sapat ang salita ng Diyos? Ang mga kaibigan namin, marami ka nang napakinggan. Ligtas ka na ba ngayon o hindi? Hindi ba sapat ang salita ng Diyos? Anong hinihintay mo? Darating ang mga kapigatian sa buhay, Diablo, hindi ka tatantanan dahil gusto niya talaga, sama kayo dun eh. Gusto ng Panginoon sumama ka sa Kanya. Kaya tinuturoan ka dito na sa pamamagitan ni Kristo may kapatawaran, may kaligtasan. At sa pamamagitan niya, maaari kang makipaglaban ng mabuting labanan. So yan ang gawain ni Satanas noon. Ngayon, bigyan ng pag-aalinlangan ang tao sa kasapatan, sa otoridad, sa kaliwanagan ng salita ng Diyos. And that's why Reformed Baptist tayo, because we believe God's Word is authoritative, sufficient, and ito ay maiintindihan mo. Huwag kang mag-alinlangan. Gamitin mo ito kung ikay binabanata ng diablong si Satanas. Gamitin mo kung hindi ka kumikilos para sundin ang kalooban ng iyong Diyos. Kung talagang ikaw ay nakaranas ng biyaya ng kaligtasan, sumunod ka. Tingnan mo yung bautismo mamamaya dito. Ito si utos yan ng Panginoong Jesucristo. At yung paglilingkod saan man, ikaw ay tinatawag ng Panginoon. So tingnan natin ang Panginoon sa kanyang pagsagot sa verse 4, nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Ba't totoo? 40
Ay, hindi ka ba, nagugutom ang Panginoon talaga noon, sobra, matindi, halos mamatay na siya. Halos kapareho na ng kamatayan sa krus itong dinanas siya na mamatay na talaga. Pero siya'y nagpasako pa rin sa kalooban ng Ama. Madali namang gawin niya. One click lang, lahat ng mga bato, ang daming tinapay, kaya niyang gawin. Pero hindi yun ang kalooban, hindi yun ang sinabi ng Ama, kahit sa gitna ng matinding apliksyon sa buhay, ng pagsubok sa buhay. So ito mga kapatid, ang halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo din ay dumadaan sa matitinding tukso. Pero madali tayo magkompromiso, madali tayo na alam mo naman ang salita, kung naturuan ka ng salita, alam mo ang salita, pero imbis na sundin mo, ikaw ay nakikipagkatwiran, nagiging pilosopo ka pa. Alam mo naman, ito'y parang martilyo, ito'y pamukpok talaga sa matigas na ulo, pupukpukin ka talaga eh. Mas gusto mo pang pukpukin ka kaysa ikaw ay sumunod para pagpalain ka ng Panginoon. Yan ang sentro ng pagsamba natin, ang salita ng Diyos. Sa iyong personal na buhay. Pero hindi lamang dapat ito nasa ulo. Sa lahat ng bahagi sa biyaya ng Diyos, kaya tayong iligtas, kaya tayong baguhin. Yan ang pangako niya sa kanyang salita. Ano man ang tukso na yung dinaranas, tingnan mo ang ating Panginoong Jesucristo, kung paano niya ginamit ang salita ng Diyos. Kung paano siya nangako sa atin sa Matthew 6:25-26, tingnan niyo ang mga ibon. Mas mahalaga pa ba sila kaysa sa inyo? May nabasa ako dito sa komentaryo ni Kent Hughes, sabi niya may 2 ibon na nag-uusap. Sabi ni Robin, ang pangalan ng isa sa Sparrow, ang sabi ni Robin, hindi ko talaga maintindihan itong mga tao. Bakit laging nagmamadali at laging nag-aalala? O, sagot naman ni Sparrow, alam mo kaibigan, sa tingin ko wala silang ama sa langit, kagaya natin na nagmamalasakit sa atin. Hoy, matinding paratangin ng mga ibon. Pag nakita ang iyong buhay, na parang wala kang ama sa langit, magbago ka kapatid. Tingnan mo ang ating Panginoon. Nakipaglaban siya sa pamagitan ng kanyang salita. Yan ang kailangan natin. Pangalawa, nakita natin dito ang banat niya sa pagsamba ng diabolong si Satanas. Sa verse 5, dinala ang Panginoon ng diablo doon sa mataas na lugar. Ipinakita sa isang saglit ang lahat ng kaharian sa buong sanlibutan at sinabi niya, ibibigay ko sa iyo lahat ang kapangyarihan ito at ang kalawalatian nila sapagkat ito ay naibigay na sa akin. Ibibigay ko ito kahit kanino na ibig ko kung sasamba ka sa akin. Ang lahat na ito ay magiging sa iyo. What, hindi ano? So paano ginawa ito? Parang na-flash, no? Na pinakita sa Panginoon. Hindi sa flash yung buong daigdig. Ay, mga kapangyarihan ng diablo, talagang kaya niyang i-flash yung buong daigdig. Nakita niya lahat ng mga empire sa buong mundo. And then fast forward, baka nakita niya rin ang Russia, ang China, ang United States of America, ang Europe sa kanyang kapangyarihan. At siguro nakita niya rin ang Pilipinas in the future kung tayo maging superpower. Sa iyo lahat yan. Ibigay ko yan sa iyo. So anong pinapakita dito ng diablo sa kanyang offer? Na talaga ang diablo ay makapangyarihan sa lahat. No match ka sa diablo. No match ako sa diablo. Sinabi sa Juan 12:31, ngayon ang paghato sa sanlibutan ito, ngayon ang pinuno ng sanlibutan ito si Satanas, pinuno ng sanlibutan. Juan 16:11, pinuno ng sanlibutan ay hinatulan. The point is, siya ay pinuno ng sanlibutan. Sinabi ni Pablo sa Efeso 2:2 na dati kayo'y lumalakad sa lakad ng sanlibutan ito ayon sa pinuno ng kapangyarihang himpapawid. Kapangyarihang himpapawid. Yan ang diablong si Satanas, the prince of the power of the air. Sa 2 Corinthians 4 and verse 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan
itong pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makitang liwanag ng Ebanghelyo sa kaluwalhatian ni Kristo. The point is, ang dyablo talaga ay may kapangyarihan. But take note, derivative lang yon, kinuha lang yon, inalaw lang yon ng Panginoon. Hindi siya ang sovereign sa lahat. Pero mandaraya siya, ano? Kung ang anak ng Diyos na perpekto at naalok niya ng ganito, ikaw pa kaya? Kaya kong ibigay ang lahat ng ito. So may half-truth sapagkat although may kapangyarihan siya, hindi siya ang sovereign sa lahat. Ang ating Panginoon lamang ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Unang Timoteo 6:15-16. Roma 11:36, mula sa Kanya, dahil sa Kanya, at para sa Kanya, purihin ang Diyos. Half-truth. Yan ang diablong si Satanas. At maraming natangay niya. Baka mayroon dito akong kausap na ikaw ay natangay sa temptasyon ng diablong si Satanas at ang sabi niya, sambahin mo ako. Baka hindi mo alam, unti-unti ang sinasamba mo, yung mga offer ni Satanas, at dahil offer niyan, ultimately, siya ang iyong sinasamba. Hindi ang Diyos na lumikha ng lahat, lumikha sa iyo, nagbigay ng lahat ng kailangan mo, katawan at kaluluwa, at buhay na walang hanggang. And so, tingnan ninyo, kung ito na lang, ito ay bumigay ang Panginoon. Okay ito Hindi ba ako naman talaga ay hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon? Pero makakamit niya yan kung siya'y dadaan doon sa cross ng Kalbaryo at siya'y mamamatay at kanyang dadali ng puot ng Diyos sa makasalanan na para sa iyo. That's the only way. Pero may shortcut pala. Gusto niyo ba ng shortcut lagi? Kung kayo magaling sa computer, magaling kayo sa shortcut, ano? Kung kayo ay magaling sa EDSA, alam niyo yung mga shortcut para makaiwas kayo, no? Maraming shortcut sa buhay at meron ding shortcut sa spiritual. At yan ang offer ng diablong si Satanas. Mapapasayo ang lahat ng ito. Pero hindi ka nadadaan. Hindi ka nadadaan sa kahihiyan. Hindi ka nadadaan sa galit ng tao at pait ng hirap at dusa na mamatay sa krus sa kamay ng iyong ama. Hindi ka nadadaan doon. You just worship me. Hindi. At marami ang nagbow kay diablong si Satanas. Imaginin mo kung sumunod ang ating Panginoon, walang kaligtasan sa sinuman. Walang pagtutubos ng kasalanan. Pero purihin ang Diyos, hindi bumigay ang Panginoon. Siya'y nakapaglaban. Sinabi ng Panginoon sa verse 8, nasusulat, sambahin mo ang Panginoong Diyos. At siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sambahin mo, ibigay mong nararapat sa Kanya na manlilikha sa iyo, na nagligtas sa iyo, nagbigay ng lahat-lahat sa iyo. Ika'y minahal niya bago ka ba isilang sa sanlibutan. At siya'y nangako, hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan. Hindi ka namang karapat-dapat. Walang kagandahan yan o man na nakita sa iyo. Ikaw ay totally depraved. And yet, ang Panginoon ay willing siya, not my will, but your will be done. Makipaglaban siya sa diablong si Satanas. Sapagkat walang ibang dapat sambahin, kundi ang kabanal-banalang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo, isang Diyos na may tatlong persona. Yan ang sabi ng Matthew 22:37-38. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang dakila at unang utos ng Diyos. Kumusta ang pagsamba mo? Gawin nating personal, ikaw ay nasa gitna ba ng temptasyon, kay bumagsak, nasa depression, mayroong anger, mayroong panghihina, walang motivation sa kaharian ng Diyos, walang pag-ibig sa mga kapatid, walang gana na gamitin ang natitirang buhay para
nasa kabanal-banalang Diyos. At ikaw binabanatan. Kumusta ang iyong pagsamba? Kumusta ang iyong pagsamba, mga kapatid, kay Kristo? Mga kaibigan, kahit na dyan sa online, mga kabataan, mga bata, nakakaintindi na kayo, sinong sinasamba mo? Ang edukasyon mo, ang magulang mo. Hindi magtatagal ang lahat. Itong Diyos na ito ay eternal, banal. Siya lamang ang narapat purihin at sambahin, anuman ang kalagayan sa buhay. Kahit banatan tayo ng diablong si Satanas, sasamba tayo sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Panghuli, sa verses 9 to 11, yung pagtitiwala sa proteksyon ng banal na Diyos. Verse 9, pagkatapos sa Kanya'y dinala siya sa Jerusalem, inilagay sa tuktok ng templo at sinabi sa Kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka rito. Ipagbibiring Kanya sa mga anghel na ikaw ay iingatan at alalayan kanila sa kanilang mga kamay. Baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato at sumagot si Jesus sa Kanya. Huwag mong tuksuhin ang Panginoong mong Diyos. So dinala ng diablong si Satanas. Pagkatapos siya hindi nagtagumpay sa first round and second round of temptation at nakita niya ang Panginoon ay talagang bihasa sa Biblia. Yan ang iyong katangian. Magaling din ako sa Biblia, you know? At ginamit ng diabolong si Satanas ang Psalm 91, 11 to 12. Sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang lahat ng iyong mga lahad ay ingatan ka sa kanilang mga kamay at dadalhin kanila, baka isang bato'y matisod ang iyong paa. So nandito tayo ngayon sa pinakamataas sa templo. Kapag ikaw daw, sabi ni Josephus, ay naandun sa pinakamataas na templo nung 12 years old. Nakarating doon ang Panginoon. At ngayon, siya'y tinukso ng diablo at pinakita ang pinakamataas. Sabi ni Josephus, talagang mahihilo ka kapag kahit tumingin ka sa ibaba dahil sa taas noon. So ginamit ng diablo si Satanas ang nakalagay sa Biblia, magaling ka sa Biblia, binabanatan mo ka ng Biblia, ito ang Biblia. Hindi ba sinabi, tumalon ka, lumundag ka, sasaluhin ka naman. Yan nakalagay sa Biblia, di ba? Patunayan mong ikaw ang anak ng Diyos. So kung ikaw ay hindi masyadong walang gana sa Biblia at mas magaling ang diablo sa Biblia, no much talaga, babagsak talaga sa tukso at bibigay sa tukso at hindi makawala sa tukso at hindi naman hopeless dahil andito ka para sa habag ng Panginoon. Ikaw ay maligtas at ikaw ay fully equipped nang sinabi sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might. We are not fighting against flesh and blood. We are fighting against spiritual darkness of this world. So ang Panginoon ay talaga mabuti siya, mahabagin siya na nais niya na ikaw ay tunay na makipaglaban. Kagaya ng Panginoon, ginamit niyang Psalm 91. Ano ba ito? Na ginamit ng diablo na ikaw ay tamalon lamang. Patunayan mo, katunayan na anak ng Diyos. Sinabi ba ng Diyos yun na magpatiwakal siya? Sinabi ba ng Diyos? Walang sinabi ang Diyos dyan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong tutuksohin ang iyong Diyos. Yan ang sagot ng Panginoon sapagkat siya ay nag-twist. Ang Psalm 91 ay famous ito. Pinapakita na ito na ang Diyos na si Jehovah ay nagdidepensa sa kanyang mga matapat na tao. At ibinibigay niya ang kanyang mga angels to protect them. So do not doubt. Huwag kang mag-alinlangan sa katapatan ng iyong Diyos.
Kasama mo siya, Matthew 28:20, Hebrews 13 verse 5. I will never ever leave you nor forsake you. Huwag mong tuksuhin, huwag mong pag-alinlangan ang katapatan ng Diyos, ng pag-iingat, ng pagprotekta, ng pag-provide sa kanyang mga tao. Ang Diyos natin ay tapat every morning, all the time. So, kumusta ka sa iyong temptasyon ngayon? Are you so down, depressed, angry, feeling so weak, useless, not useful in the kingdom of God? Maaari ka magtagumpay, kapatid. Ikaw ba ay nanghihina dahil sa iyong buhay espiritual? Pwede kang magtagumpay sa biyaya ng Diyos. Tignan mo ang tunay na tao na siya ay marinated ng salita ng Diyos at masunurin sa salita ng Diyos at puspos ng Espiritu Santo ng Diyos. Yan ang pangako niya. Lahat ng tunay na mananampalataya ay pinapanahan ng Espiritu Santo. So huwag mong pighatin ang Espiritu Santo. Yan ang iyong tatak na tayo genuine. Hayaan mong magbunga tayo ng Espiritu Santo. Galatians 5. Ito, mga kapatid, ang ating Panginoon ay tunay na tao. Bagamat siya'y anak ng Diyos. At siya'y nagtagumpay sa banal na Espiritu Santo at banal na salita ng Diyos. At sa pamamagitan niya, dahil tayo mga anak ng Diyos, kung parehong pamaraan sapagkat yan ang ibig sabihin ng disciple. Christian is disciple. Christian is follower, is student without graduation. We are followers of Jesus Christ. And so magtatagumpay din tayo kagaya dito ng ginawa ng ating Panginoon. So bumangon ka, magsisi ka, iwanan mo ang iyong kasalanan. Matakot ka sa Diyos. Magbalik loob ka. At kasama mo ang Panginoon sa pagkikipaglaban hanggang sa wakas. Kagaya ni Christian sa Pilgrim's Progress, binanatan siya ni giant despair. Dumaan siya iba't ibang pagsubok sa buhay. Dumaan din sa valley of shadow of death and the river of death. Pero nakarating siya sa celestial city. Doon sa pangako ng Diyos, sa palasyo, sa paraiso, sa lugar ng walang pagluha. Yan ang pangako sa atin. New heavens and new earth. Purihin ang Diyos. Awitin natin yung how firm a foundation ye saint of the Lord. I think sa Tagalog yun yung awitin natin. At magtatapos tayo. Bago ko magtapos, mga kaibigan, mga bata, nakikinig kayo, lumapit kayo sapagkat makakasama ang dyablo kung hindi kayo magsisisi ngayon. Sana lumapit kayo na may pagsisisi at sumampalataya at kasama sa inyo si Jesus, ang dakilang Diyos at mandirigma. Magtatagumpay tayo sa biyaya ng Panginoon.